Sa simula ng pelikula, makikita natin si Lee Juka, isang 70 taong gulang na pambansang makata, sa loob ng kanyang silid-aklatan. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang naging kasama kundi ang mga aklat. Labis siyang abala sa kanyang trabaho na kahit lumipas na ang kalahati ng kanyang buhay, hindi pa rin siya nakapag-asawa. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, dama niya ang kawalan ng panahong lumipas na. Kasama ni Lee ang kanyang 31 taong gulang na katulong na si Jinwoo. Si Jinwoo ang nag-aasikaso ng lahat, mula sa pamamalengke hanggang sa paglilinis at pagluluto. Kamakailan lang, nailathala ang isa sa mga aklat ni Jinwoo, at sa loob lamang ng isang taon ay naging bestseller ito. Isang araw, pag-uwi ni Lee sa kanyang bahay, nadatnan niyang may isang dalagang natutulog sa kanyang veranda. Tahimik siyang tumayo at pinanood ito ng ilang sandali. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jinwoo at maingat na Jin Aisang ang babae. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Yeonjo, at pagkatapos ay umalis ito sa pamamagitan ng pagbaba sa hagdang nasa tabi ng pader ng hardin. Kinagabihan, sinabi ni Jinwoo kay Lee na magiging abala siya sa mga susunod na araw dahil nakatanggap siya ng alok na magsulat ng libro. Iminungkahi niyang kung kailangan ni Lee ng tulong, maaari niyang kunin si Yeonjo. Binanggit ni Jinwoo na sinabi ni Yeonjo sa kanya na naghahanap ito ng trabaho at malapit lang ang tirahan. Hindi nagdalawang isip si Lee at agad na pumayag na kunin si Yeonjo. Kinabukasan, dumating si Yeonjo sa bahay ni Lee upang magsimulang magtrabaho. Habang nagtatrabaho ito, palihim siyang pinagmamasdan ni Lee. Unti-unti silang nag-uusap ng mas madalas, at nagsimulang magtrabaho si Yeonjo ng 2 beses sa isang linggo imbes na 1 beses lang. Isang araw, dumating si Yeonjo sa bahay ni Lee na basang-basa dahil sa malakas na ulan. Sinabi niyang nag-away sila ng kanyang ina at gusto niyang doon muna matulog sa gabing iyon. Kinaumagahan, paggising ni Lee, nakita niyang katabi niya sa kama si Yeonjo na mahimbing na natutulog. Tahimik niya itong pinagmamasdan at napansin ang isang tato sa leeg nito. Nakaramdam si Lee ng isang kakaibang pananabik, para bang nakikita niya kay Yeonjo ang kanyang nawalang kabataan. Makalipas ang kaunting sandali, narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Jinwoo kaya dali-dali siyang bumaba sa kanyang silid-aklatan upang magmukhang doon siya natulog. Laking gulat ni Jinwoo nang makita si Yeonjo na lumalabas mula sa kwarto ni Lee suot ang damit nito. Pagkatapos, naghanda si Yeonjo ng sandwich para sa almusal ni Lee, ngunit nagkomento si Jinwoo na hindi mahilig sa sandwich si Lee. Nauwi ito sa pagtatalo nila. Gayunman, nang iabot ni Yeonjo ang sandwich kay Lee, kinain niya ito ng walang reklamo at masaya. Nakaramdam ng pagtataka si Jinwoo. Kalaunan, sinubukan ni Jinwoo na ipaintindi kay Lee na hindi tama ang masyadong paglapit sa isang 18 taong gulang na estudyante sa high school. Ngunit tila bingi si Lee at hindi siya pinansin. Kinagabihan, nag-hiking ang tatlo. Sinubukan ni Jinwoo na kumbansihin si Yeonjo na huwag nang pumunta sa bahay ni Lee, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Dahil sa inis, tinangkang takutin ni Jinwoo si Yeonjo, ngunit sa proseso, nahulog mula sa kanyang kamay ang isang salamin na bigay ng ina ni Yeonjo at nahulog ito sa bangin. Unang regalo iyon ng kanyang ina at may matinding halaga sa kanya. Habang umiiyak si Yeonjo, sinabi ni Jinwoo na huwag siyang gumawa ng eksena dahil lang sa isang maliit na bagay. Inalok pa nga ni Jinwoo si Yeonjo na bibilhan ng bagong salamin, pero tumanggi si Yeonjo, hindi niya gusto ng kapalit. Ang gusto niya ay ang mismong salamin na iyon. Sa pagkakataong iyon, isinugal ni Lee ang kanyang buhay at bumaba sa bangin upang kunin muli ang salamin para kay Yeonjo. Kinabukasan, bilang pasasalamat, nag-alok si Yeonjo na lagyan ng tato si Lee. Sa una ay nag-alinlangan si Lee, ngunit kalaunan ay pumayag din dahil sa pagpupumilit ni Yeonjo. Inihiga ni Yeonjo ang ulo ni Lee sa kanyang hita at sinimulang tatohan ito. Habang malapit si Yeonjo sa kanya, sinubukang hawakan ni Lee si Yeonjo, at sa kanyang isipan ay nagsimula siyang mangarap, na para bang nakikita niya ang batang sarili niyang masaya kasama si Yeonjo. Simula noon, naramdaman ni Lee ang mabilis na pagtakbo ng panahon. Nagsimula siyang magsulat ng kanyang nararamdaman para kay Yeonjo sa mga pahina ng papel, gamit ang panulat upang ilabas ang damdamin. Nabuo mula rito ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig na pinamagatan niyang Yeonjo. Samantala, si Jinwoo, na paulit-ulit na nabibigo sa kanyang trabaho, ay unti-unting nawalan ng pag-asa. Isang araw, pinapapunta niya si Yeonjo sa kanyang apartment upang magdala ng gamot. Pagdating ni Yeonjo, inakusahan siya ni Jinwoo ng kung ano-ano. Sinabi niyang dapat lumayo si Yeonjo kay Lee dahil nakakaapekto na ito sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, nagsimula ng makaramdam ng matinding selos si Jinwoo nang makita ang papalalim na ugnayan ni Lee at Yeonjo. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, at sa gitna ng kanilang pag-aaway, aksidenteng nasundot ng badge sa uniforme ni Yeonjo.
Galit na galit si Yon at sumigaw na, isang engineer ay kailan may hindi makakaunawa ng damdamin. Nagulat si Jinwoo sa kanyang narinig, dahil tanging si Lee lang ang nakakaalam na isa siyang engineer. Nang makita ni Jinwoo ang dugo sa damit ni Yeonjo, iniabot niya rito ang tisyo. Sa sandaling iyon, napansin din niya ang tato sa katawan ni Yeonjo. Nagtanong si Jinwoo kung sino ang nagsabi sa kanya na engineer siya. Sagot ni Yeonjo, sinabi sa akin ni Lee. Alam ko ang lahat, siya ang nagkukwento. Kinabukasan, sinubukang hilahin ni Yeonjo ang isang kahon sa silid ni Lee palapit sa lamesa. Dumating si Jinwoo at pinigilan siya, sabay sabing ayaw ni Lee na ginagalaw ng kahit sino ang kanyang silid aklatan. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sa kanilang pag-aagawan, aksidenteng nabitawan nila ang kahon. Agad tumakbo si Yeonjo upang tawagin si Lee, habang si Jinwoo naman ay sinimulang ibalik ang mga nahulog na notebook sa loob ng kahon. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang manuskrito na isinulat ni Lee, may pamagat na Yeonjo. Mabilis niyang ibinalik ang kahon sa dati nitong pwesto. Kalaunan, sinabi ni Jinwoo kay Lee na may mahalagang meeting kinabukasan. Nang marinig ito ni Yeonjo, iginiit niyang gusto rin niyang sumama. Naiinis si Jinwoo at sinabing hindi pwedeng sumama si Yeonjo dahil ito ay isang importanteng high-level na pagpupulong. Ngunit bago pa makapagsalita si Jinwoo ulit, sinabi ni Lee kay Yeonjo na pagkatapos ng klase ay lalabas silang dalawa. Habang nasa meeting, halatang wala sa loob si Lee, tila mas interesado siyang makasama si Yeonjo. Iba ang kanyang mood, at sa isang magaan na sandali ay ipinakita pa niya ang kanyang tato. Nang makita ni Jinwoo na pareho sila ni Yeonjo ng tato, lalo pang lumalim ang kanyang selos. Pagkatapos ng pulong, isinama ni Lee si Yeonjo sa hapunan pagkatapos nitong galing sa paaralan. Masayang-masaya siyang kasama ito, parang bumalik ang kanyang kabataan, parang muli siyang naging 18 taong gulang. Samantala, papalapit na ang deadline ni Jinwoo ngunit hindi pa rin niya matapos ang kanyang nobela. Sa labis na pagkadismaya, palihim siyang pumasok sa silid aklatan ni Lee habang wala ito at ninakaw ang manuskritong Yeonjo. Isang gabi, bumisita sa bahay ni Lee ang pinuno ng literary committee para sa isang mahalagang usapan. Binanggit nito ang bagong nobela ni Jinwoo na pinamagatang Yeonjo, na mabilis na sumisikat sa mga mambabasa. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Lee upang tingnan ang kahon, at nandoon pa rin ang manuskrito. Upang makasiguro, agad siyang nagtungo sa isang bookstore. Pagbukas niya ng libro, natuklasan niyang bawat salita sa nobela ay kanya. Kinabukasan, dumalaw si Jinwoo kay Lee. Pagkakita niya sa nobela na nakapatong sa mesa, agad niyang napagtantong alam na ni Lee ang lahat. Tinanong siya ni Lee kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay. Sagot ni Jinwoo, hindi naman daw kailanman ilalathala ni Lee ang manuskrito sa ilalim ng sarili niyang pangalan, at kung hindi niya ginawa ito, ang napakagandang kwento ng pag-ibig na iyon ay mananatiling nakatago lang sa isang kahon magpakailanman. Galit na galit si Lee at sumigaw, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang gawin yun? Sa tindi ng galit, sinumbatan niya si Jinwoo, sinabing wala itong tunay na talento bilang manunulat. Ang totoo raw, maging ang unang nobela ni Jinwoo, ang nagdala rito ng pagkilala, ay si Lee rin pala ang sumulat. Hindi na nakapagtimpi si Jinwoo. Sinabi niyang hindi siya maaaring manatiling nasa anino ni Lee magpakailanman, nakakasakal na. Sa galit, idinagdag pa niya na ang tinatawag nilang pag-ibig ng isang 70 anyos na lalaki at isang 17 anyos na dalaga ay hindi totoong kwento ng pag-ibig, isa lamang daw itong pantasyang isinulat sa tala-arawan. Sa narinig, nawalan ng kontrol si Lee at sinampal si Jinwoo. Ngunit mula sa di kalayuan, napanood ni Yeonjo ang buong eksena. Hindi pa niya kailanman nakita si Lee na ganoon kapuno ng galit. Sa takot, tahimik siyang umalis. Kinagabihan, dumating si Yeonjo upang kausapin si Lee, ngunit nakasusi na ang lahat ng pinto ng bahay. Sa puntong iyon, napagtanto ni Lee na may mga bagay talagang hindi maaaring mapasa iyo, katulad ng nakaraan, hindi na rin niya mahahawakan si Yeonjo. Isa lamang itong panaginip na hindi kailanman magiging kanya. Sa labas ng bahay ni Lee, nakita ni Yeonjo ang nobelang may pangalan niya sa pabalat, nakapatong sa mesa. Pinulot niya ito at sinimulang basahin. Buong araw kinabukasan, iniisip ni Yeonjo kung paano nalaman ni Jinwoo ang napakaraming personal na detalye. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa apartment ni Jinwoo upang kumprontahin ito. Tinanong niya kung siya ba talaga ang sumulat ng libro. Doon napagtanto ni Jinwoo na wala pa ring alam si Yeonjo sa tunay na pinagmulan ng nobela. Sinabi niyang siya nga ang naglathala nito, ngunit lahat ng nakasulat ay base sa mga ikinwento sa kanya ni Lee, mga sandaling sila lamang ang nakakaalam. Habang inihahatid niya si Yeonjo pauwi, nagpasalamat ito. Ilang araw matapos nito, lumabas sa balita na nanalo ng isang prestihiyosong parangal sa panitikan ang nobela ni Jinwoo.
Halos hindi siya makapaniwala. Para sa seremonya ng paggagawad, inimbitahan si Lee bilang panauhing pandangal. Walang umaasang darating siya, dahil ni minsan ay hindi pa siya dumalo sa kahit anong parangal. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating siya. Hindi para kay Jinwoo, kundi para sa nobelang siya mismo ang sumulat, upang maipaliwanag ang tunay nitong kahulugan. Sa entablado, sinabi ni Lee, si Yeonjo ay tulad ng unang ambon sa tuyot na lupa, napakaganda, napakalinis. Marahil, wala nang mas tapat na pagsasalarawan sa kanya kaysa rito. Tahimik lamang si Jinwoo sa audience, nakayuko habang nakikinig. Lumipas ang maraming buwan. Dumating ang taglamig, kaarawan na ni Lee. Muling bumisita si Yeonjo sa bahay upang batiin siya. Sa pagkakataong ito, binuksan ni Lee ang pinto. Pagsapit ng gabi, magkasama nilang ipinagdiwang ang kaarawan. Maya-maya, dumating din si Jinwoo upang bumati. Pagkatapos bumati, papalayo na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Lee at sinabing manatili. Pagkatapos ng hapunan, bago matulog, niyakap ni Lee si Yeonjo. Marahan siyang hinalikan ni Yeonjo sa noo bilang pamamaalam. Paglabas niya, pinuntahan niya si Jinwoo at nag-inuman silang dalawa. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig si Lee na ingay mula sa silid aklatan. Pagpunta niya roon, naabutan niya sina Yeonjo at Jinwoo sa isang palakpakan. Naniniwala si Yeonjo na si Jinwoo talaga ang sumulat ng nobela, at inakala niyang ito ay dahil may damdamin din ito para sa kanya. Sa nasaksihan, muling napuno ng matinding galit si Lee. Sa bagzo ng damdamin, sinira niya ang sasakyan ni Jinwoo, binutas ang gulong at niluwagan ang kontrol sa manibela. Kinabukasan, nagising si Lee sa tunog ng paalis na kotse ni Jinwoo. Doon niya naalala ang ginawa niyang masama. Ilang sandali pa, nawalan ng kontrol si Jinwoo sa sasakyan, ngunit nakaligtas sa isang malaking aksidente. Nang ipatingin ang kotse sa mekaniko, sinabi nitong sinadya ang pagkasira ng manibela. Nang maunawaan ang nangyari, agad niyang pinayos ang sasakyan at nagtungo sa bahay ni Lee. Ngunit sa tindi ng emosyon, muli siyang naaksidente, at sa pagkakataong ito, natuluyan na siya. Samantala, natanggap ni Yeonjo ang isang voice message mula kay Lee. Sa mensahe, inamin ni Lee na siya ang may kagagawan ng pagkawala ni Jinwoo. Lubos na nabigla at nasaktan si Yeonjo. Mula sa araw na iyon, hindi na siya muling nagpakita kay Lee. Lumipas ang panahon. Nagtapos na si Yeonjo sa high school at pumasok na sa kolehiyo. Isang araw, bumisita siya sa silid aklatan at muli niyang nakita ang nobela. Paulit-ulit niyang binabasa ang isang pahina doon. Sa sumunod na eksena, makikita na lumipas na ang maraming taon. Bumalik si Yeonjo sa lumang bahay ni Lee. Kalat ang mga bote ng alak, ang mesa ay puno ng tirang pagkain at nagkakalas-kalas na mga gamot. Nilapitan ni Yeonjo si Lee, na natutulog sa kanyang study room. Mahinahon niyang sinabi, patawarin mo ako. Ang tanga ko, hindi ko naisip, hindi ko nakita ang napakaraming maliliit at tahimik na sandali nating dalawa. Mga sandaling hindi kailanman binigkas, kundi nadama lamang. Mga damdaming hindi kailanman kayang isulat o ikwento kanino man. Idinugtong ni Yeonjo, ako ay sayo. Ikaw ang sumulat ng nobela. Salamat, dahil pinaramdam mo sa akin na ako ay mahalaga at maganda. Tahimik lamang si Lee, hindi man lang lumingon. Binitawan ni Yeonjo ang kanyang huling pamamaalam at lumabas ng bahay. Si Lee, na may luha sa kanyang mga mata, mahina ngunit malinaw na nagsabing, Palam. Dahil kahit pa nalaman na ni Yoonji ang buong katotohanan, hindi na kailanman maibabalik ang dati. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.